Yan, so Yan, thank you very much sa ating Executive Marketing Director, si Tita Jasmine, na ngayon ay nasa diyan sa Baguio. For this afternoon, lagi nating dinidiscuss yung pandemic na nangyari sa mundo, di ba? Since 2020, alam naman po natin na ito yung isa sa pinakamatinding dagok na dumating bawat bansa sa buong mundo at hindi lang po yan sa bawat Pilipino, sa bawat tao sa mundo na nakakaranas ng pandemic na ito. Hindi po yan napakadali kasi sa pag-aaral nga ng World Bank noong January 2021, 120 million daw po throughout the world ay makakaranas ng extreme poverty na tinatawag. Ang tanong po dyan, out of the 120 million na ine-expect nilang mapupunta sa extreme poverty, kasama po kaya tayo dyan? This is for the simple reason na nung naggawa ng World Vision Philippines ng kanilang tinatawag na o ng research, ang nakakalungkot po doon ating nare-realize na for the past June to 2020 lang po ito ha, and we expect that as of this period ay mas malaki na po ang in-increase ng porsyentong ito. 20% po daw diyan ay nangutang na sa ibang tao, 9% ay nangutang sa mga money lenders. Kaya kapag kadinagdag mo yan, that is 33%. Ibig sabihin po, out of the 110 million population sa Pilipinas, 33% of that one, ang naging resulta ng pandemic na ito, ang patuloy na pangungutang. 24% naman daw po ay nagamit ang kanilang mga savings. Congratulations para dito sa may mga savings na kanilang nagamit. 7% po ay nagamit sa pagbenta ng kanilang livelihood asset o kung anuman pong mga investment na meron sila dyan. And again, congratulations. Pero sa isa sa nakakabahala o nakakalungkot ay yung sinasabi nating 24% po ng mga Pilipino ay na-reduce ang quantity and quality ng kanilang kinakain. So kung 3 beses po silang kumakain, there is a very big possibility na once a day na lang sila nakakakain. Kaya nga po, di ba, narinig ninyo at nauso yung tinatawag na pantry. Bakit po kaya? Kapag ka tinignan mo itong cases na study ng World Vision Philippines noong May to June 33% ay nag-result sa pangungutang. Simply because, sabi nga po natin, sa kultura po kasi ng mga Pilipino, nakalakhan po natin ang tinatawag na wrong savings formula. Yung po bang tipong hindi pa natin nare-receive ang ating alam na po natin kung ano-anong expenses ang paggagamitan yan at ang kinasamang palad kapag katinignan mo kung may natitirang savings, question mark. Bakit question mark? Kasi wala po talagang naiipon si Juana at si Juan dahil aside sa sweldo, para pampuno sa kanyang mga expenses, resort pa po siya sa pangungutang. Kasi ang sabi ng karamihan ng mga Pilipino, hindi na kayang bawasan ng expenses. Doon sa expenses pa lang na ginagamit araw-araw ay kulang na para ang kanyang natitirang sweldo ay matugunan ang pangangailangan. Imagine, meron po akong isang kausap na na maestra o isang kausap na guro, yung pong mga, di ba, yung guro po ngayon, sorry to say, but they are considered one of the top Londoners in the Philippines. Doon. Imagine ang nagiging take-home pay daw po ng mga yan ay usually 2,500 na lang. After ibawas ang lahat ng kanilang mga utang at ibawas ang kanilang mga hinuhulugan, magkakasya po ba ang 2,500 pesos sa isang pamilya sa isang buwan? Siyempre, ang gagawin niyan para madagdagan ng take-home pay, magdadagdag na naman ng panibagong utang. Kaya ang nagiging ganito is that instead na maging, diba, opportunity natin ang ating mga trabaho, burden siya, pasan mo siya. Wala kang way kundi patuloy na magtrabaho kasi alam mo sa pagtatrabaho mo lang kailangan masustentuhan ang obligasyon mo sa iyong pamilya. Kasi nga po, bakit? Because nakalakihan natin ang tinatawag na wrong savings formula. We live beyond our means. We live beyond the income that we are earning. Hindi tayo katulad ng mga una nating ninuno na ang kanilang katwiran ay habang maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Tayo ngayon ang mga bagong millennials o mga baby boomers ang nakalakihan natin habang may mabibiling kumot, ay patuloy na i-extend ang kumot.
Kaya dito po sa atin, it is about time that we have to change that concept of wrong savings formula ito sa tinatawag nating abundance formula, sa tinatawag nating prosperity formula. Because kapag ito ang ginamit natin, discipline will follow and there is a kung paano po natin ito matutugunan. Ano po ba yung tinatawag nating abundance or yung tinatawag nating prosperity formula? Yung po bang nandyan ang iyong income? Tama po ba? Pagkatapos mo na na-expect na ito 10% po niyan ay dapat ibalik natin sa Panginoon o ibalik natin sa pagtulong sa ibang sa kapwa-tao at kailangan po 20%, at least 20% ay isave po natin para sa ating sarili. Kasi when you save it for yourselves, you are also saving it for your family. At ang natitirang 70% po, yan lang po dapat. Anong mangyari ang ating gagastusin para sa ating expenses at ating lifestyle. Madali po ba yan? Hindi po madali because changing your mindset from being a spender to saver is something that we consider in IMG as one of our crusades. Kaya kung sakali, di ba, natalong, kung talagang pinapalo natin ang abundance formula, kailangan makita mo na ngayon kung magkano ang iyong kinikita. So assuming, di ba, si Agnes ay nagtatrabaho na for 10 years now, ang kanyang average annual income ay 300,000. Assuming lang po ito, it could be higher, it could be lower. So dapat po in 10 years time, meron na siyang 3 million na kinita mula sa pagtatrabaho. Following yung ating tinatawag na formula, magkano po dapat ang ating savings ni Tita SMD Agnes? Ang question po dyan, ang sagot po dyan, question mark. Bakit po? Kasi hindi naman po yan ang ating ayan. Imagine if we only follow this tinatawag po nating, di ba, abundance or prosperity formula with that kind of 3 million, dapat po 20% of that, 600,000 ay nandoon na po sa ating savings. Ang tanong po, meron na ba tayo na ganyang amount sa savings? Si Tita Tespot, si Tito Joey 6 years ago, IMG, hindi po. Nandyan din po kami sa question mark at ang kapalit po ng question mark na yan ay baon sa utang. Kaya ang sabi po natin, di ba, dito sa ating pag-aaral sa IMG, it is not what you earn that counts. It is what you keep. Wala daw po sa laki o sa liit ng ating kinikita kung tayo ay makakapag-save or kung tayo ay magiging mayaman one of this day. It is just a matter of knowing the right financial formula para malaman po natin paano po tayo magkaroon ng financial. This is where the International Marketing Group came in 2002. Sila lang po ang tanging broker company na unang tinarget ang misyon na pagtuturo financial information sa ating mga kababayan. Imagine, ngayon po, consider na siya as one of the biggest and fastest growing financial in the Philippines. Ang layunin niya, tulungan ang bawat Juan at Juana na magkaroon ng financial security sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan muna ng tamang pag-aaral. At kapag ka nalaman mo na ang tamang pag-aaral pinansyal, we are now ready to build our solid financial foundation. At paano natin mabibuild ang solid financial foundation? Siyempre, kailangan mga kapartner dyan ng mga financial industry. This is where the IMG came into the idea of partners not only in one financial industry but in most of the biggest financial companies in the Philippines na sasagot kung paano po natin mabibuild ang ating solid financial foundation. Ang ating mission, syempre po, to help every family achieve their financial freedom. No, wala tayong sinisino dito. Dapat hindi tayo natutulog kasama ang ating enemy. We are not sleeping with our enemy. We are not living with our... Kasi kapag ka po nangyari yan, whatever plans that you have financially, it will never be successful. Ito po ay pinagpaplanuhan ng buong pamilya. After mo mag-start sa iyong family, tulungan mo din po yung mga taong nakaasa sa iyo. Tulungan mo rin po yung mga taong alam mong lagi na lang umaasa sa ayuda. Ang sabi nga po natin, ang belief natin,
marami po talaga, naniwala po talaga ako dito. Dahil nga po sa pinagdaanan namin ni Tito Joey bilang OFWs na marami po talagang financially struggling simply because to lack of financial information. Dito mo ngayon malalaman bakit nga ba lagi ang katanungan natin, ang mayaman laman, ang mahirap ay lalong naghihirap. Bakit po kaya? Simply because we lack financial information. And dito sa IMG, unti-unti natin ang sikreto ng mga mayayaman. Dito natin malalaman ano ba yan ang sikreto ng mayayaman kung bakit sila lalong yumayaman at tayo pang karaniwang tao ay hindi yumayaman. So sa hapon pong ito, hayaan niyo po si Tita Tess na i-discuss sa inyo ang mga basics ng building a solid financial foundation. Narinig mo na ba yung financial foundation? Narinig mo na ba kung paano mag-handle ng iyong pagkakautang? Alam mo ba yung long-term healthcare? Paano ba yung protection na yan, Tita Tess? Paano ba mag-build ng wealth? Ano ba yung X-curve concept? Ang ex ko o yung aking ex-body? Paano nagtatrabaho ang pera na most of us ay hindi natin alam ito before we join IMG. And of course, ano ang very importance ng pagpre-prepare ng ating retirement? So for this afternoon, let me discuss financial concepts. Ang tinatawag nating the solid financial foundation, the rule of 72, and the X-curve concept. Tatlo lamang po yan na kapag ka naniniwala tayo dito sa IMG, kapag ka naisa puso natin yan, we will never go wrong in our financial freedom. And then, syempre, natin yan i-discuss, let me introduce to you the people behind the success of international group. Kapag ka nakikita mo po yung picture na nasa iyong kanan, makikita mo si Sir Joen de las Peñas, who is a doctor by profession. Siyempre, nandyan yung dalawa, si Sir Noel and si Sir Bart Arendilla, who are both engineers. Ang tanong, bakit po kaya napakaganda ng kanilang mga profesyon, pero iniwan ang kanilang mga profesyon para mag-concentrate sa international marketing group? At kung ang tatanungin nyo naman po, sino-sino yung mga official endorser ng ating IMG at ng kanyang mga kapartner, syempre in terms of international marketing group, nandyan po si Miss Corina Sanchez, who is a daughter of an OFW. Nandyan po si Sir Boy Abunda, who is our official ambassador ng Manila Bankers Life Insurance Corporation, na nagkaroon parang sad experience sa life insurance, but later on, na-realize niya how important it is in our life. And of course, nandyan si Ms. Sharon Cuneta, who is the ng ating Kaiser, na kung saan bakit napalapit sa kanya ang tinatawag na healthcare product of what she had experienced nang magkasakit ang kanyang Mami Elaine na milyon-milyong peso ang kanyang ginastos. So let me start with the first financial concept. Ang tawag po natin dyan ay building a solid foundation. Sa pagbibuild po pala ng ating solid financial foundation, it is like building a house. We have to build it right. We have to build it strong. And magagawa lang po natin yan kapag ka sinunod natin kung paano ang isang engineer ginagawa ang isang bahay. Paano po? Kapag ka nagpatayo ka po ng bahay, katulad ni Tito Juanito dyan na isang engineer, syempre po nag-uumpisa yan sa foundation. And ganun din po pala sa pagbibuild ng solid financial foundation. Dapat nag-uumpisa tayo sa base. Ano ba yung base? Sabi natin, para tayo syempre maging mayaman o maging rich in the near future, there is only one way to solve it. Dapat po ma-increase ang ating cash flow. If we could already find out paano mag-increase ng cash flow, kaming mga CPA, naiintindihan namin yan, pero siyempre sa mga layman's term, mahirap yan intindihin. So ngayon, kailangan aralin natin paano mag-increase ng cash flow. At after mag-increase ng cash flow, kailangan talaga kumuha ng long-term healthcare. At bakit? Kailangan ko pala ng protection na life insurance. At bakit? Kailangan ko pala sa pagkakautang. Bakit? Kailangan ko palang may emergency fund. Bakit? At bakit kailangan ang investment ay nasa last priority natin? At bakit nandoon siya sa second level of investment nating tinatawag? So for this afternoon, i-discuss natin one by one. Let's start with the increase in cash flow. Paano ba, Tita Tess, nag-i-increase ang cash flow? Siyempre, ang pag-increase ng cash flow, dalawa lang pong bagay yan.
either i-reduce mo ang expense mo, isulat mo lahat ng expenses mo, tignan mo kung ano ang pwede mo pa dong matipid. Siyempre yung mga tuition fees, bayad sa bahay, bayad sa mga bagay na fixed na hindi mo na po matipid, pero yung mga bayad sa tubig, sa kuryente, sa internet, mga lifestyle, pwede po natin yung matipid, baka hindi lang napapansin. Now, if you could not be able to reduce your expense, the only way is reduce the income. And magkakaroon lang po kayo ng mag-increase ng income kapag ka po kayo ay nagkaroon ng tinatawag na streams of income. Hindi po natin sinasabi, wala pong yumaman sa nagtatrabaho lamang. Ang yumayaman po doon ay ang kumpanyang ating pinagtatrabahuhan, pero hindi po tayo. If we really wanted to increase our income and we wanted to become retirement secure, then there is only one way. We need to increase our income by having a multiple streams of income. Paano po yan ginagawa? Later on, you will find out on how to do it. Now, alam na natin, di ba? Paano mag-increase ang ating cash flow? Number one, either you reduce your expense or increase your income, or you can do both. Kapag ka po yan, naimpisahan na natin ngayong i-analyze kung paano natin gagawin, then you will be in the financial industry. And then, so tapos na tayo paano mag-increase ng ating cash flow. Sa pag-i-increase pala ng cash flow, kailangan ang una nating i-considera dyan ay yung tinatawag na ating long-term healthcare. Bakit, Tita Tess, pumasok yung long-term healthcare mong pinagsasasabi? Because naniniwala po si IMG na isa po ito sa nakaligtaan na i-prioritize ng no. Bakit po? Alam niyo po, ngayon lang natin na-realize, di ba? Especially nang dumating ang pandemic sa ating buhay, marami po ngayon namamatay, hindi simply because wala silang magagaling na doktor, walang state-of-the-art facilities, walang mga epektibong medisina. Bakit po na sila namamatay? Simply because wala pong pera. At makikita mo po yan, di ba? Sa ating health system in right now, super dami, hindi na kayang tanggapin sa o sa mga government hospitals ang mga Pilipino. Sabi, if we have this kind of statistics wherein 2% are only financially independent, ano pong nangyari sa 98%? Most of them are struggling kapag ka nagkaroon ng sakit sa isang pamilya. Imagine dito sa charity, pag nandito ka, hindi ka pa lumalabas, lahat na ng klaseng sakit, sigurado, apektado ka. Sa tabi-tabi kayo, kapag ka umubo yung isa, uubo ka na rin. Kapag ka humalinghing sa gabi yung isa, parang ang feeling mo humahalonghong ka na rin. At nung ang aking anak pong doktor was assigned in the Philippine General Hospital, isa lang po yung na-realize niya, marami pong nangangailangan, di ba, ng tulong sa kalusugan ang bawat Pilipino. Imagine marami silang pasyente po na nasa corridor na lang. Imagine sa isang araw, my son has to see at least 100 patients in the PGH. Gusto po ba natin na mapabilang sa ganitong senaryo kapag ka po tayo ay nagkasakit sa ating pagtanda? Hindi po ba napakaganda na kahit man lang sana sa private room o sa tinatawag sabihin kahit papano may kakayahan tayong magpagamot. And what if nandito tayo sa executive na yung tipong ilalagay pa lang tayo na nasa hotel ka, gagaling ka na, lahat sa iyo ay nakabantay na. Ito po ang ating mission dito sa IMG, na sana po ang bawat Pilipino pag-prepare ng tinatawag na ating long-term healthcare in the future. Kasi ayaw po natin na pagdating ng panahon na tayo ang nagkasakit, maging kawa tayo. Maging pabigat po tayo ng gobyerno. Maging pabigat po tayo ng ating mga anak. Maging pabigat po tayo ng ating mga kaibigan at kamag-anak. At ang pinakamasama pa po doon, yung lunukin mo na ang pride mo sapagkat ang iyong mga mahal sa buhay, inihihingi ka ng donation sa mga Facebook katulad ng mga social media katulad ng Facebook o yung tinatawag nila ngayon na isang organization when you can have a dollar fund na donation. Sana po, di ba? This is the very important lessons that we have to learn na hindi po napaghandaan, hindi po napagpansin. We just dependent kung ano yung meron tayo ngayon. We just dependent dun sa mga kumpanya, di ba?
na nagbibigay sa atin ng short-term HMO. Yes, right now, hindi po natin napipil ang burden ng pagkakasakit kasi meron term HMO na nanggagaling sa ating mga employer. Ang tanong po, kapag ka po nag-senior care ka, nag-senior care test, dala-dala ko pa po ba ang short-term HMO na bigay ng kumpanya, lalo na kung ako ay retire na? Siguro po yung card dala-dala ko pero wala nang laman. Dito po pumasok ang very importance na tinatawag nating long-term healthcare na kung saan it is a health savings account na atin pong pinag-iipunan sa ngayon para kung sakaling maubos na, nalustay na ang ating kalakasan pagdating ng ating senior care at hindi na tayo nagtatrabaho at wala nang nagpo-provide sa atin, we can provide for our own na hindi umaasa sa iba. Ang sabi nga natin, do you want to have a complete financial solution? Dalawa lamang naman po doon. That is the question that what if I die too soon and what if I live too long? Kung napakalaki ng iyong obligasyon at the moment and hindi natin alam kung maaga tayong kukunin ni Lord, you have to cover ourselves with the life insurance. Kasi ang life insurance, kapalit po natin yan kapag nawala tayo. Now kung hindi naman tayo and if we live too long, the only solution for us to have a very good retirement plan and retirement age is to have an investment. Time dapat po magkaroon tayo ng tinatawag nating long-term healthcare. Kasi kapag ka po wala yan, then problema po yung malaki. Masasagot mo na kagad kung kanino ka aasa kapag ka ikaw nagkasakit. O di ba? Natapos na natin yung ating ng cash flow, paano ba i-prepare ang ating healthcare. Ngayon, nandyan tayo sa tinatawag na protection. Protection, in short, is a protection for yourself, for you to be life insurance. While yung insurance, lagi nga nating sinasabi, hindi yan fan topic, lalo na yung mga unang panahon, kapag ka sinabi mong magpa-insure ka, ang isasagot sa'yo, gusto mo na ba akong mamatay? Pero we have to remember na kung ayaw nating dumoble ang pighati ng ating pamilya, we have to settle ourselves with the life insurance kasi sabi nga ni Tita Tess, ito ang kapalit natin kapag tayo ay nawala. Bakit po kaya kapag kayong bahay, di ba? Ang bilis-bilis nating ini-insure. Ang sasakyan, ang bilis-bilis nating ini-insure. Pero yung mga nakasakay o nakatira dyan, bakit po questionable ang insurance? Alam niyo po ba daw kapag ka sa Japan may nag-offer ng life insurance, ang lagi daw pong tinatanong ng mga Hapon, magkano ang pinakamahal? Dito po sa atin, kung kukuha man, ang laging tinatanong natin sa nag-o-offer sa atin, magkano ang pinakamura? Pagdating po talaga ng panahon, kapag nawala tayo, magmumura po talaga ang ating inaiwang pamilya sapagkat hindi po nila alam kung paano sila mabubuhay. Do you want to reach her dreams even when you are gone? Gusto mo ba na matupad ng iyong mga anak habang bata pa sila ang kanilang mga pangarap kahit wala na tayo sa mundong ito dahil meron tayong life insurance? Life insurance, another term for that is what we call income replacement. Anong ibig sabihin? Yung whatever yearly amount of income that you will have, you have just to multiply it in 10 years and then that will give you an amount that you need to be insured. Ibig pong sabihin, kapag ka nawala ka at naka-insure ka in this scenario, kunyari siya ay nagkikita ng income na 20,000 a month for 12 months, that is 240,000, multiply niya ng 10 years. So dapat pala, kung ito ang kanyang monthly income, meron siya ngayon 2.4 million na life insurance. Tanong natin ngayon, di ba? Alam natin ngayon kung magkano ang kinikita natin monthly po ngayon ang iyong life insurance. It is enough po ba ang iyong life insurance kapag ka ikaw ay nawala? Life insurance, pag-isipan mo po ito. Bakit po? Kasi po imagine kung may life insurance ka, for ang iyong life insurance, pag namatay si policy holder, darating ang mga insurance company sa iyong burol o sa iyong pamilya, ang ibibigay sa yung cheque, 4 million. Kung ang ating naiwang pamilya ay very smart, naturuan din natin ng tamang pag-iimpok at pagtitipid, ang gagawin lang po niya dyan, hindi niya gagastusin ng 2.4 million. I-invest niya yan sa mga securities na nagbibigay ng 10% per annum compounded annually para pagdating po ng every year, meron siyang 240,000 na income. Ang gagawin niya sa 240,000 na income, i-divide niya po yan ng 12 months at every month, meron siyang sigurado na 20,000 per month na gagastusin.
Ang question ngayon ni Tita Tess, nung buhay ka, magkano ang dinadala mo sa pamilya mo? 20,000. Nung namatay ka, meron pa rin ba sa pamilya mong naiwan? 20,000. Buhay ka, patay ka, may 20,000 ang pamilya. Do you think mababago po ba ang lifestyle ng ating pamilya kung tayo ay nakapag-save ng ating life insurance? Wala pong pagbabago. Pero for those who just shy it away with having a life insurance, baka po medyo nalilihis tayo ng kasi baka instead na ang ipamana mo sa pamilya ay ang proceeds ng life insurance, baka ang ipamana mo utang. Kaya magiging doble-doble na ang hinagpis ng iyong pamilya, ang iyong pagkawala, at ang pangalawa, paano babayaran ng iyong utang, at ang pangatlo, ang sabi ko nga po ay paano sila buhay kung wala kang naiwan sa kanila. Kaya dito po mapasok yung utang, di po ba? Alam niyo po ba yung utang ay napapamana? Under the law, ang utang ay napapamana. Hindi po yan nawawala kung ikaw ay mamatay. Na ipamamana mo yan sa iyong pamilya. May mga utang na may insurance. Kaya kapag ka nawala yung nangutang, ay wala din problema, nababayaran insurance company. Pero dun sa mga nangungutang na hindi siya naka-insured, ito po, gusto po ba natin na ang utang ang ating ipamana? Kaya yung ikatlong pinakamahalaga sa ating solid financial foundation, dapat po i-eliminate natin yung ating mga pagkakautang. Dapat po bawasan na natin yan. And sabi ko nga po, kung ganito ng ganito ang kultura ng mga Pilipino, puro tayo Londoners, puro tayo Judith, saan po tayo dadamputin? Hindi na po mababawasan yung 9% ng mga Pilipinos na hindi financially free. Paano bawasan ng utang? Diba? Dito sa IMG, tinuturuan namin kayo paano mag-debt roll up. You can only eliminate your debt, mga ma'am and sir, kapag ka po kayo ay nagkaroon ng extra income. You could never eliminate your debt unless you will be able, number one, magtipid. And number two, find another income na magbabayad sa iyong pagkakautang. Kasi bakit po, di ba ang sabi natin, yung pagkakautang po is parang sakit po yan eh. It's a disease. It can control your life, diminish your happiness, and limit your freedom. Ang dali-dali pong mangutang, walang problema dyan. Pero ang problema, kapag kabayaran na. Imagine kapag ka ikaw ay nangungutang at ako yung nagpautang, o si Tita Tess ang nangutang at ikaw ang nagpautang. Pag hindi kita mabayaran, unang-una pagtaguan kita. Pangalawa, i-block kita sa Facebook, di ba? Pangatlo, makikita mo sa pagmumukha kapag kabaon ka sa utang at ang dami mong problema. Kasi nga, Pilipino, hindi pa kaya at hindi pa nagpag-aralan yung tamang pag-iimpok at pag-save, nandiyan na kagad kukuha ng bahay at lupa para hulugan, hindi pa nagkasya, nainggit, may kumuha ng kondominium, kukuha ng kondominium, kailangan pa may sasakyan kasi mahihirapan yung mga anak na lumabas sa subdivision, ayaw mag-tricycle, kailangan may sasakyan. At para maging maalwan, di ba, yung swipe ka na lang ng swipe, ayan, kung sino mag-offer sa iyo ng kuha ka pa rin. Imagine kapag lahat ng ito ay binabayaran mo buwan-buwan. May matitira ba sa iyong kinikita? Wala po. Kaya di ba, bakit hindi po natin palitan ang ating habit of borrowing into habit of earning extra income? Kung nangungutang ka because gusto mo siya ng tinatawag na magkaroon ka ng business, that is okay, that is a good debt. Pero kung ang ginagawa mo bad debt, you will forever be alipin ng nagpapautang. Gusto po ba nating maging forever alipin ng nagpapautang? Ay wag na po kayong gumaya kina Tita Tess at Tito Joey 6 years ago na ang nababayaran lang po namin ay yung interest ng aming mga utang. Kaya dapat ang target natin dito sa IMG, lahat po tayo makawala sa pagkakautang. At kapag ka nakawala ka po sa pagkakautang, magiging kampante ka po kapag ka may dumating na emergency sa buhay mo. Alam niyo po ba, ang buhay po kasi ng tao, di ba, puro emergency. Dumating ang bagyo, dumating ang pagkakasakit, nasira ang kotse sa daan, kailangan mo may ipagpalibing, sumasabog ang mga bulkan, at ang nakakalungkot po, pati pala ang pambayad sa school ng mga bata, nagiging emergency na. At
kang emergency na napag-preparean, anong gagawin mo? Siyempre, mangungutang ka. Yun lang ang alam natin, mangutang, di ba? Yun lang ang ating nakalakhan, mangutang. Yun lang ang alam natin, si Bombay, di ba? Pero gusto mong magkaroon ng peace of mind? Mag-create ka ng emergency fund mo kasi sabi nga natin, no matter how much we plan in life, the unexpected things still happen. Kapag prepare tayo sa mga little disasters, we have to set up the emergency. Ano po ba dapat ang tamang emergency fund, Tita Tess? Sabi natin, kapag ka ikaw ay single, dapat 3 months na iyong sweldo. At kapag ka ikaw po ay married, dapat yan ay 6 months ng iyong sweldo. Bakit po? Kasi ang sabi natin, kapag ka may emergency ka sa buhay at wala kang emergency fund, dalawa lang po ang iisipin mo. Patuloy kang mangungutang, or kung meron ka namang investment, yung investment mo ang iisipin mo para ibenta. Sabi nga po, walang masama sa investment because investment is a very good investment provided ang iyong investment will add value later on. Ibig sabihin, if you invest right now 100,000, you expect it to become 200,000. Pero kung may isa kang investment na ibinenta ang iyong cost, binenta mo ng 80,000 o 80,000, investment pa po ba yan matatawag? Kasi kailangan mong ibenta ang investment mo dahil may emergency ka. Kailangan mo ilabas ang anak mo sa hospital. Kailangan ang magulang mo ilabas mo sa hospital. Kailangan kapatid mo ilabas mo sa hospital. Ang sabi po natin, ang isang investment na wala tayong financial knowledge ay hindi po yan mag-create ng good investment for us. Ang mangyayari lang po yan kapag ka wala kang emergency fund, hindi ka nakapag-prepare ng iyong healthcare, wala kang life insurance, hindi mo nabawasan ang iyong debt as if wala ka pong investment. So for you to be able to protect your investment, kailangan meron kang fund. Kailangan na prepare mo na yung iyong long-term healthcare. Dapat nandiyan na yung iyong life insurance. Dapat nakaahon ka na sa pagkakautang. Investment supposed to be is our last priority. Dapat kapag ka na-prepare mo na itong very important lesson ng solid financial foundation, tsaka mo ipasok ang investment. Now, kung sabi nga natin, assuming Tita Tess, I have 5,000 a month. Diba? Na kaya ko talagang i-save kasi alam ko na ngayon paano mag-i-increase ang ating cash flow. Ano ang dapat kong gawin? O kung ikaw ay bata-bata pa, ang ating long-term healthcare na may kasama ng life insurance, ay around 3,000 pesos pa lang yan. O yung di 3,000 out of 5,000 mo, yung 1,000 mo, ipasok mo sa emergency fund sa bangko. At ang natitira mong 1,000, ipasok mo sa investment sa mutual fund. In that way, you diversified. In that way, nasunod mo yung solid financial foundation natin. That is the first financial concept that you wanted us to understand. And paano, Tita Tess? Para pala malaman natin kung paano tumutubo ang ating pera, paano nagdodoble ang ating pera. The second financial concept is what we call the rule of 72. Maraming kayo mostly ay mga member na ni IMG, naintindihan nyo na yung tinatawag na rule of 72. Sa rule of 72 na concept ni Albert Einstein na i-convert into ng mga mathematician into formula, ang sabi lang po dito is that yung rule of 72, constant, yan ang numerator mo. Any number na i-divide mo sa kanya, ibig sabihin number na kung saan kinumpute mo na ang iyong pera ay tutubo, it will give you the number of times your investment will double. Ang rule of 72, very simple lang po. Ito po ang computation na magbibigay sa iyo para malaman mo kung kailan dodoble ang iyong investment. At sabi ko nga po, dun sa mga na-scam na, ito rin po ang magandang gamitin para po alam mo kung paano ka mai-scam, use the rule of 72. Kasi kapag ka po yan ay naging too good to be true, kung kailan madodoble ang iyong pera, then welcome to the scam world, di ba? So i-assume natin paano kino-compute ang rule of 72, di ba? Sabi natin, kung if most of your money right now ay nasa bangko lang, pero dito sa IMG tinuturo natin, dapat ang nasa bangko mo lang ay emergency fund mo. More than that, dapat sa iba mo yan ine-invest. Assuming ngayon, di mo pa kasi alam, ang lahat ng pera bangko, you have now 10,000 pesos.
Ang bangko ngayon, especially pandemic, 1/4 of 1% na lang ang ibinibigay every year per annum compounded annually. Ang hirap computing pa nun kasi may mga point pa. Assuming na lang natin 1% pa rin siya ngayon. So gagamitin yung rule of 72. So yung 72, i-divide natin dito sa 1%, interest na ibinibigay ng bangko sa iyong pera will give you an answer of 72 years. Anong ibig sabihin ng 72 years dyan, Tita Tess? Ibig lang pong 10,000 ni Tita Tess ay magiging 20,000 after 72 years. O ngayon, si Tita 6 years old plus 72. Ibig sabihin yung 10,000 ni Tita Tess magiging 20,000 after 120 na ni Tita Tess, maabutan ko pa ba kaya yan? Siyempre, hindi ko na yan maaabutan, di ba? O kayo pong may mga investment yan. If you are 20 right now, at ang pera mo ay nasa bangko, so kung 20 ka ngayon, yung pera mo, in-expect mo maging 20,000 after 72 years, ibig pong sabihin yung 10,000 mo will become 20,000 after 92 years kung ikaw po ay 20 years old, Israel. Diba? O kaya katulad ni Sir Bo, kung bata pa siya. Imagine, kala natin po, secure ang pera natin sa bangko. Diba? Kala natin, hindi tayo ninanakawan ng income sa bangko. Yung po pala, diba? Kapag ang nakita mo lang ay 1% per annum, ang bangko lang ang kumikita, ikaw ang pinagkakakitaan. Imagine kung after 72 years pa yan, magdodoble, di ibig pong sabihin, yung inflation rate that time, baka yung 10,000 mo during that time, 2,000 na lang po ang value niya na kayang ibili. That is the power of the purchasing power. That is the value of the purchasing power of money. Kaya sabi natin ngayong alam mo na yung rule of 72 o kung gusto mo pa rin sa bangko, meron namang bangko na may mga products sila na nagbibigay ng 4% per annum compounded annually. Yan ang hanapin mo. 'Di ba? Kapag ganyan ang nahanap mong investment or kung if you are in a mutual fund, that is what we call the bond mutual fund investment. So usually po nagbibigay yan ng 3 to 4% per annum compounded annually or yung mga contribution mo sa SSS, yung contribution mo sa Pag-ibig. Kaya kapag ka nakahanap ka ng investment na nagbibigay ng 4% per annum compounded annually, ibig sabihin 18 years dumodoble ang pera mo. Kaya kung 29 years old ka, after 18 years, yung in-invest mo 100,000 will become 200,000. Another 18 years, pagdating mo ng 65, it will become 400,000. Ngayon, alam mo na yung rule of 72, naliitan ka naman. Tita Tess, meron bang investment na nagbibigay ng 12% per annum compounded annually? Meron po tayo. By the history and by the performances of some of the best mutual fund companies in the Philippines, meron pong nagbibigay ng 12% per annum compounded annually. O kapag kagadyan po ang investment mo sa mga securities, ibig lang pong sabihin ang iyong pera ay nagdodoble every 6 years. So kunyari, si isang investor nag-invest ng 29 years old ng 100,000, after 6 years niya, pagdating niya ng 35, 200, after 6 years, 400. Pagdating niya ng 65, yung 100,000 niya nung siya ay age 29, 0.4 million na. Imagine, sabay silang nag-invest ni age 29. Isa nakahanap ng 4% per annum, yung isa ay nakahanap ng 12% per annum, pero pagdating nila pareho ng 65 years old, napakalaki ng difference. Ang isa, ang pera value ay 400,000 pero ang isa ang naging value ay 6.4 million. Difference, ano po yung problema? Yun po, simply because hindi po natin alam before kung paano ang pera nagtatrabaho. Simply because yung mga mayayaman, alam nila kung saan nila dadalhin ang kanilang mga extra pera. Alam niyo po ba yung kasabihan na people who do not understand how money works, they end up working for the money. Yan po tayo dati before IMG. Hindi po natin naiintindihan kung paano nagtatrabaho ang pera. Buhay po tayong nagtatrabaho. Pero alam nyo po, yung people understand how money works, katulad ng mga mayayaman na yan sa ngayon, they let money work. Ayan po yung target natin sa IMG na sana po sa ating retirement na hindi na trabaho, sino na ang magtatrabaho sa atin? Ang ating pong pera, di ba? Hindi natutulog, hindi napapagod. 24 hours kumikita po ang mga tao, napapagod, tumatanda,
nagre-retire, nagkakasakit, and time will come, mamamatay po tayo. Eh sabi mo naman, nakakainis, alam mo naman wala ako 100,000 na i-invest. Ang tanong ko lang po sa inyo, using the magic compound of interest, meron po ba kayo kayang i-save na 33 pesos a day or 1,000 pesos a month for the past 30 years? Alam niyo po ba kapag ginawa niyo yan ngayon, especially yung mga member na natin sa IMG, di ba? Gawin mo lang yan every month. Maglagay kayo doon sa iyong IMG portal sa Soldibo ng 1,000 per month, 30 years. Pagdating mo po after 30 years, ang hinuhulog mo po will be worth 3.5 million. Ang tanong, wala kang 1,000, di ba? Sabi mo, Tita Tess, kasi nag-uumpisa pa lang ako, 500 pesos pwede? Opo naman, if you have 500 pesos per month na ihuhulog for the next 30 years, that is 1.8 million. Ano lang ginawa mo? Dinisiplina mo lang yung iyong sarili, minaximize mo lang yung the power of compound para po ang pera pagdating ng panahon ay nagtatrabaho para sa iyo at hindi tayo ang nagtatrabaho habang buhay para sa pera. Use the power of time and investing. Yan po ang sikreto ng mga mayayaman. They use the power of time in investing. O yun na, di ba? Natapos na natin yung second concept. Nandito na tayo financial concept, ang tinatawag nating X-curve concept. Paborito ko po ito. Ito po ay realization sa buhay ng bawat Pilipino. Sa ating pong X-curve concept, dalawa lang naman po daw ang linya niyan. Nahati po yan sa linyang law of decreasing responsibility at the law of building our wealth. So ibig pong lagi siya nag-i-intersect. Hindi po yan pwedeng magkahiwalay. Lagi po yang magkasama. Po sa X-curve concept, we have to do a stage 1 to 4. Ano po yung stage 1? Ibig sabihin, stage 1, napakataas ng iyong responsibility. Wala kang savings dyan. And usually, may utang ka pa. At para po makasiguro ka, mabayaran mo yung utang mo, yung iyong responsibility ay patuloy mong matugunan, prepare yourself with a life insurance. Kasi sabi ko nga po, sila ang magiging pambayad mo ng utang, ang magpapatuloy ng iyong obligasyon. Now, pagdating mo po sa stage 2 na kung saan unti-unti medyo bumaba na yung iyong responsibility, di ba? Dapat po dito unti-unti meron na tayong nasisave. Yung atin namang life insurance, pwede na natin ng kaunti kasi meron na tayong nasisave, di ba? Kasi sabi ko nga po, you can only have the life insurance kung wala ka savings. Pero kung may savings ka naman and enough yun para sa lahat ng emergency mo, then hindi mo na kailangang mag-insurance. O sa stage 2, dapat ang ating target dyan, meron na tayong small savings kahit mataas pa ang ating responsibilities. Pagdating ng stage 3, nag-meet na si responsibility si income line. Dapat po dito, medyo lesser na ang responsibility mo at mataas na po ang iyong savings. Dapat nagbabaliktad na. Kaya kapag ka dito, ang ating nang pinagpe-preparean ay yung ating long-term healthcare at ang ating investment. Ang ating pong medyo pababa na kasi may mga preparation na po tayo pampalit doon. Pagdating ng stage 4, we are to be financially free. Anong ibig sabihin ng financially free in stage 4? Ibig lang pong we are already prepared with our retirement and we are now living on our interest. At dito po, you are already secure with your long-term healthcare para sa inyong kagkakasakit. Kapag tinignan ko po ito yung X-curve concept, 6 years before we join IMG, wala po. Mataas ang responsibility, walang naiipon, baon pa sa utang. And ganyan po yung karaniwan, di ba? Especially yung mga breadwinner and especially OFWs. Ilan po bang OFWs ang umuuwing luhaan? Po bang OFWs na naubos ang kanilang service award sa pagpapagamot sa kanila? Po bang OFWs na pagkatapos umuwi, pilit na bumabalik pa rin uli kasi wala pong pinag-preparean? And sana po ito yung ating X-curve concept, ito po yung laging i-picture natin sa ating mind at sa ating mga puso. Dapat po pala ito ang ating target na pagdating ng ating stage 4 o ng ating retirement na tinatawag, we are already financially free.
Kaya po sabi natin, di ba, yung X-curve realization, yung retirement crisis, dinatamasa sa ngayon sa bansang Pilipinas, nakakatakot po. Imagine, ayon sa pag-aaral ng ating statistic, 2% lang po ang financially independent. 23% are still working. Uugod-ugod na senior sa Saudi Arabia. Marami po niyan. Senior na nagtatrabaho pa rin. Hindi pa rin makawala sa tinatawag na employer-employee relationship dahil mataas pa rin ang obligasyon. Yung iba na hindi na makapagtrabaho, ayan po, nakadepende sa charity, nakadepende sa gobyerno, nakadepende sa social media, nakadepende sa mga kaibigan at kamag-anak. At ang nakakalungkot po, isang kultura na dapat nating baguhin sa ngayon, percent po ng mga magulang ay nakadepende sa mga anak. Di ba po dapat ang mga anak ang nakadepende sa kanyang mga magulang? Po yung magulang ang nakadepende sa kanyang mga anak. Kapag ka po 85% ay patuloy na mangyayari yan sa bansang Pilipinas, 3 lang pong senaryo ang ating kakabagsakan. Yung pong ikaw ang pinag-aawayan ng asawa ng iyong anak kasi dahil sa pagtulong sa iyo, dahil instead na ibibili ng diaper ng kanilang mga anak, ibibili ng diaper mo. O kaya instead na idadagdag sa milk ng mga anak, ibibigay sa iyo para sa pagkakasakit mo o para sa mabuhay ka habang nabubuhay pa tayo, di ba? Ang pangalawa dyan, kung hindi naman ganon, yun nga po, aasa. At ang pangatlo, na lang tayong matigok kasi wala naman tayong pera para ipampagamot. Ito po yung ating krusada actually sa pag-aaral ng IMG. Paano natin mababawasan ang 45% ng mga Pilipinos na sa kanilang retirement ang mga magulang ay nakadepende sa kanilang mga anak. Ako po naniniwala after na mas lumalim yung mission ko sa IMG, responsibilidad po, 'di ba, ng mga magulang na bigyan ng magandang buhay ang kanilang mga anak. Pero hindi po ako naniniwala na responsibilidad ng mga anak na siyang bumuhay at magpagamot sa kanyang mga magulang sa pagtanda. If we are going to do that, if we wanted really to love our parents or to be grateful with our parents, mas maganda po siguro kung ang ibinibigay mo, o ma, ito yung pera, mag-travel ka around the world. O ma, ito yung pera, pumunta kayo, mag-enjoy ka. Pero kung ang gagawin po natin sa ating mga anak ay para din po maging pasan tayo nila pagdating ng panahon, I believe there is really a problem as far as the finances is concerned dito sa ating mga Pilipino. Kaya po ang ating Pilipinas ay magiging habang buhay pong third country national. Diba? Dito sa amin sa Saudi Arabia, ang aming sweldo nakadepende sa ating nationality. Dahil ang Pilipinas ay belong sa third country national, ang sweldo po natin pan third country national lang. Kapag ka ikaw naman po ay European or American, di syempre first class ka. Kapag ka Middle East ka, di second class ka. Ang Pilipino, third class as far as income is concerned. Dapat po baguhin na natin itong X-curve realization, and we can only do that sa pamagitan ng pag-a-apply po ng ating tinatawag na solid financial foundation. Kahit anuman po ang turo naming kahit anuman po ang knowledge na inyong natututunan, kung hindi po kayo magde-decide at hindi kayo mag-a-act now, that is useless. Remember po, di ba, knowledge without action is useless. Ang time po is of the essence. Araw-araw na lumilipas, hindi na po natin yan maibabalik. Kaya kailangan po we have to act fast kasi ang kalaban po natin dito ay ang oras, ang araw, ang panahon po. Kaya sabi namin, 2 lang naman po yung option natin sa buhay, di ba? Saan mo po ba gustong pumili ng option mo? Yung po bang you work for the money until you die or you let money work for you? Kung gustong mag-work for the money until they die, ang gusto nila lahat, we work money, di ba? We let money work for us. That is the complete financial solution. And you want money works, ayan, inumpisahan na po natin. Then join us in IMG. Dito po sa IMG, it is a new world possibilities. Dinadrop na po namin ang old industry
new industry wherein we wanted you to be educated in all personal finances. After you have been educated, we will give you the access to our financial products and services. And then, of course, you receive training and support on how to manage your money. You receive training and support. Hindi po kami ang magdidikta kung ano ang pag-iinvestan mo. Ikaw po sa sarili mo ang gagawa niyan kasi after mo po yung malaman, you already know your financial check-up. Ikaw na po ang magsasabing, Tita Tess, Tito June, Tita Cheryl, Tita Agnes, ito po pala ang wala sa akin. Paano ko po ba ito maa-avail? And of course, if you become a member of IMG, if you are international, meron tayong 48 benefits dyan. Kapag ka Philippine code ka po, you have 39 benefits. Bakit po magkaiba yan, Tita Tess? Kasi nga po, yung sa international, mas mahal po yung aming binabayad kesa po sa Pilipinas. Kapag ka sa Pilipinas po kasi, it's a 5,500 one-time membership fee that you have to renew every December ng 1,500 pesos. Pag sa international naman po, katulad namin na nasa Saudi, kami po ay $175. So sometimes inaabot po yan around 8,800 pesos. And of course, kami din sa international, we have to in every December yung aming accreditation para patuloy nating ma-enjoy ang ating mga benefits. At ang maganda po kasi sa international, if you are international, malaki po yung aming pre-trans, may kasama na rin po yung Boreal na benefit na 100,000 at may pong medical reimbursement at may kasama pong assistance ng repatriation ng mga OFWs kung sakali po dito kami inabutan na mamatay para po maibalik kami sa bansang Pilipinas. Imagine if you become a member, ikaw po ito, you are a member, you are a partner, you are not an employee of IMG. And since you are a partner and you are a member, you are representing all of these products na nakikita nyo po sa inyong harapan. Meron kaming healthcare, meron kaming life insurance, meron kaming investment, meron state, meron kaming general insurance benefit, and then meron pa rin kaming tinatawag ng mga allied services. Kapag ka immediately, nag-join ka ngayon, nagbayad ka ngayon, automatic dun sa binayaran mong 5,000 if you are a Philippine code o si Tita Tess kung nasa Saudi Arabia yung $175 kasama na po doon may 1,000 Solvivo Strategic Growth Fund. O di ba binuksan ka na rin ng second level of investment ni IMG. Dagdagan mo na lang yan ng minimum 500 a month for the next 30 years and you will see the growth of your money after 30 years. Kapag ka member immediately, nandyan na kagad yung 100 group accident insurance mo. If you are a PH code, kapag ka naman international ka, 600,000. Meron na rin po tayong tinatawag na free service of Everest Memorial Concierge. You can also use this one, hindi lang para sa ating sarili. Kung mawala tayo, this is also extended sa ating immediate family member. Pwede ka na rin sa unlimited consultation in all Kaiser Medical Center. Unlimited consultation in all Kaiser Medical Center. So Kaiser Medical Center lang po ito available. And then of course, libre yung 2 pair of eyeglasses mo sa lahat ng De Los Reyes Optical. Ang babayaran mo lang lenses. Ayan si EMD Jasmine, ginamit na niya yan para sa kanyang mga anak. Hindi mo na po kailangan pumunta kay De Los Reyes Optical. You can already do it online. And pwede mo na rin ipa-deliver ang iyong eyeglasses sa iyong bahay. And then gusto mo madagdagan ang iyong life insurance, bayad ka lang po ng one time na 500 pesos and you will have additional 50,000 group life insurance that you will until the age of 65 or habang active ang iyong membership. And sabi nga ni you wanted to increase your cash flow, 2 lang ang may pinakamahal dito sa industry na ito na binabayaran, ang showbiz industry o ang financial industry. Hindi ka naman pang showbiz, hindi naman si Tita Tess pang showbiz. Di join us in the financial industry and increase your cash flow. And of course, dahil member ka, you have unlimited access sa lahat ng financial products na pwede mong kunin para sa sarili mo, para sa pamilya mo, at pwede mong i-offer sa iyong mga kaibigan. And then sabi ko nga, unlimited training and seminar. May training na si IMG, may training pa si B1 everyday. Magsawa kayo, 12 trainings everyday. Pagdating may LC training pa tayo, may Trainers Academy pa tayo, may Titans training tayo, meron pa tayong training sa Team Dragon once in a month. Ano pa yung gusto natin, di ba?
And then plus all other benefits that awaits you. Gusto mo po bang magkaroon ng comfortable life? Nawala po si Tita Tess niyan at 7 years ago, 6 years ago before IMG. Then why not po? Diba? Seryosohin niyo po itong IMG. Why not be part of the financial industry? Kasi po yung financial industry, yan po talaga ang sekreto ng mga mayayaman na ngayon unti-unti ng mga karaniwang taong katulad po natin. And kapag ka naging member ka, di ba, ang platform natin, ang iyong portal, friendly user, nandun na lahat ng hinahanap mo. Nandun mo na i-monitor yung mutual fund mo na Sundibo, nandun yung Everest mong card, nandun yung Kaiser medical card mo, nandun yung voucher mo ng Vision Care, nandyan yung Fidelity Life policy mo, nandyan yung personal accident policy mo, yung Dominate tool na tinuro kanina ni Tita SMD Agnes, and then of course, nandyan e-wallet, ang Neuracash na kung saan pumapasok ang bawat discount o ang bawat commission na na-earn mo kay IMG. Na kung saan pwede i-transfer sa iyong local bank para mo ma-withdraw or pwede mo ring ipambayad ng iyong mga investment sa ni IMG. Do you want to be in the financial industry? Promote yourself. Kung sa opisina, hindi tayo mapopromote kasi isa lang CEO ang pwedeng kailangan. Kung hindi pa mamatay yung CEO, hindi transfer yung CEO o hindi ma-terminate, hindi ka magiging CEO. Dito po lahat tayo pwedeng tawaging SEBC. Hindi lang si Tita Tess at si Tito Joey. Lahat po kayo tinatawag na SMD. Lahat po kayo tinatawag na EMD. It is only in this financial industry that each one of us is given the opportunity to be promoted. Ang promotion hindi po manggagaling sa IMG. Ang promotion manggagaling po sa ating mga sarili. Kung may pangarap po tayo, take this promotion. And it is only in this promotion that your passive income will come after you become SMD. Kapag maximize mo po yung pagiging SMD mo, naniniwala po kami sa IMG, you will forever have an income na you will never expect pagdating po ng iyong retirement. And gusto mong magkaroon ng mga ganitong privileges sa IMG, yung magkaroon ka ng short-term HMO na libre na bigay ni IMG, gusto mong magkaroon ng libreng kotse na ang babayaran mo lang LTO registration, gusto mong magkaroon itong world-class recognition na kung saan every time na tinitignan mo yung iyong singsing, nare-realize mo kung karaming tao ang binago mo ang kanyang buhay. And gusto mong mag-travel around the world nang hindi ka gumagastos, ang gagastos sa iyo si IMG, join us in the industry. And sabi ko nga po, di ba, ito isa sa kinakatuwaan ko, do may short-term HMO kami dito sa Saudi Arabia, tapos na rin namin buong pamilya ang aming long-term healthcare, meron pa ang binibigay sa amin si IMG na short-term HMO, na ito sweet room, ang aming medical benefit limit per sickness, 200,000, 250,000. Tapos pwede mo yan daling kay St. Luke's, pwede mo yan daling kay Makati Med, pwede mo yan daling kay Asia Pacific, o kung sino mang naglalaki hospital dyan sa Pilipinas. Naniniwala po kasi kami na yung control ng future nasa ating mga palad. Hindi po ang ating sa ibang tao. Do not let other people do it for you. We have to do it yourself. Ito po yung tinuturo natin dito sa IMG. Do it yourself. DIY. Gawin po natin ito as part ng iyong pamilya. Kayong mag-asawa, kayong mga anak. Be part of this one. Huwag po nating ipagkatiwala ang pinaghirapan ibang tao. The reason maraming nai-scam, simply because you trust your money to others. Nakala mo kasi, kikita, yung pala, scam at the end of the day. Ang nangyayari pa dyan, nakakasama ang palad mo pa yung mga nakaka-partner mo sa business, lalo na kapag ito ay nalugi. No, ang kausap mo dito, mga financial products ng mga naglalakihang financial industry. Be your own money manager, di ba? Ngayong araw po, binigyan namin kayo ng pahapyaw kung paano ang pera ay nagtatrabaho at kung paano ang pera ay magtrabaho para sa atin. Ang kailangan nyo na lang po, aksyonan ito para maisakan. Na-understand mo ngayon pero hindi mo naman in-apply. Paano magtatrabaho ang pera para sa atin? So ang sabi natin, para magtrabaho ang pera sa atin, we have to act now and we have to join IMG. Take action, and this is the only way that we can build our future. Today po,
naniniwala po tayo sa bawat nag-a-attend ng ating seminar, sa bawat po sumasama sa mission natin sa IMG, we educate the millionaires of tomorrow. Kaya po lagi ako natutuwa kapag marami tayo ngayong mga millennials na naisasama po sa atin, di ba? Kasi sila po ang ating bukas. Sila po ang magpapatuloy sa atin. And it is about right time na ipasok na po natin sila dito sa tinatawag na financial industry para po maiwasan na yung mga sacrifices, pandemic na hindi tayo prepare pagdating po sa future. And of course, dun sa mga may edad na katulad ni Tita Tess, hindi pa po huli. Habang may choices pa po tayo at habang nakakapagtrabaho pa po tayo, let us go with IMG po para po itong IMG ang ating maging retirement. 'Di ba? Pagdating ng panahon, ating pagkakaabalahan, magturo sa bawat Pilipino paano mag-achieve ang ating financial freedom. And sabi nga ng ating chant, 'di ba? Kasi we have story, we belong to world team. Meron tayong isang pangarap. Anong pangarap natin? Maging financially free. Meron tayong system. Anong system na sinusunod natin? Ang system na IMG para maging successful tayo. Meron tayong one mission. Ano yung mission natin? No family left behind. Dapat po tayo lahat ay maging financially free and meron po tayong isang puso sapagkat po ang pusong Pilipino, ang pusong gustong tumulong, ang pusong gustong hindi maging pabigat pagdating ng panahon sa kanyang mga mahal sa buhay. And with that, magandang hapon po sa ating lahat. Ayan. So may mga questions tayo. Baka may mga question po tayo and I am now ready to accept your question po.